Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive and detailed bonus reading for July, Pera, and Career. So Sagittarius, this is a general reading, kaya kunin mo lang ang mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius yun, kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akbang-akbang messages sa kalob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Sagittarius, meron pa tayong isang tanong portion later. Kung meron kang isang tanong, pwede mo i-ask yan mamaya. Sa isip lamang ha, huwag mo isulat sa baba, and intuitive downloads lamang ito. And sasagutin natin yan using our minds later. So watch out for that at the end of our reading. So Sagittarius, thank you again for your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po sa inyong generosity and kindness, kasi yan lang po ang tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron po tayong reading for Sagittarius. So thank you po for not skipping the ads. So Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayong July, Pera, and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Wands. Lovely. In the area of your what you need, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Wow, napakagandang mga cards. In the area of your near future, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of your challenge for the month, meron kang Temperance card. Yes. In the area of your fortune, meron kang Nine of Pentacles. Wow, napakaganda. Fortune, heaven on earth. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang King of Swords. King and Queen ay nandito. Ano kaya ibig sabihin yan? Pag-usapan natin later. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng August, ano ang possible outcome mo pagdating sa iyong pera and career? So pag-usapan natin to later, Sagittarius, at the end of our bonus reading. So bago tin babasahin ang bawat cards mo in detail mode, alamin muna natin kung ano ang iyong lingering energy in your background na makatulong sa iyo para lagpasan o tulayin ang lahat ng mga elemento na ito sa different aspect of your life for the whole month. Okay? You have, wow, 10 of Cups at the bottom of your deck. 10 of Cups, all about your happiness. It's all about the happily ever after energy para sa iyo at sa pamilya mo. It's all about the home setting, pamilya, pambili ng bahay, I'm hearing papagawa ng bahay, or meron mga pangailangan ng pamilya na this month ay iyong bibigyan ng atensyon at oras, Sagittarius. I'm seeing here na sila yung angkla mo para gawin mo o pagdesisyonan mo yung isang bagay. Halimbawa, you just want to have this job or that job, pero ang core energy mo ay ang pamilya. So parang kung sila ay okay doon, okay ka. Kung sila ay pabor doon, gagawin mo yon. So parang ngayon, sila yung parang dahilan kung bakit mo gagawin ang isang bagay, o yung sila yung parameter kung paano mo hanggang saan dadalhin yung mga goals and wishes and dreams mo para sa buwan na ito. Your actions when it comes to your money, your actions when it comes to your career ay nakaangkla sa iyong buong pamilya. Okay? Meron sa atin, karamihan sa inyo din siguro ay gumagawa for your own future o kaya for your own retirement, pero sabi ng spirit guides mo this month, ang magiging angkla mo, magiging bala mo at saka armas mo ay yung betterment and kaligayahan ng iyong pamilya, your loved ones. Whether kung solo ka man ngayon, baka ito yung circle mo with your loved ones na parang sila yung closest mong pinakaiingatan. Okay? So ito yung mga tao talagang malapit sa'yo, taong mga nagmamatter sa buhay mo na hindi mo kaya nang wala sila. So ito yung mga representasyon ng mga taong iyan. So, kung ano man po ang family setup ninyo, iba-iba naman tayo ng mukha ng bawat pamilya, pero sila yung dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. They are the reason kung bakit handa kang ibigay o iserbisyo yung mga bagay na kaya mong gawin for the month. Okay? When it comes to your pera and career, sabi ng spirit guides mo, very, very profound. Isipin mo daw yung pangangailangan because someone in a family setting ang merong kailangan ng malaking financial needs para sa buwan na ito. Nakita ko yan. For some of you, merong pag-angat when it comes to employment. Merong mga anak na magkakaroon na ng trabaho, or meron ng family member na ayan, may solid ng negosyo, o meron sisimulan na papasok na pera this month. So congratulations kung naman po yung papasukin ng family member o ikaw na parang this time around dagdag kaligayahan ito for the family because meron kayong bagong pagkakakitaan. So congratulations. Para I'm hearing ngayon gagaan na yung mga bills for the family, yung mga gastusin pampamilya. So congratulations, Sagittarius. So basahin natin ang yung full spread. Ilan muna dito ang iyong major arcana.
You only have one and two major arcana sa buhay mo. You have the World card and you have the Temperance card. Both cards ay sinasabi dito na parang you really need to have patience sa mga bagay na tatapusin at sisimulan mo. Okay? The World card's all about ending and new beginning. So, meron kang cycle na tinapos at meron kang cycle na papasukin. Dito sa mga papasukin mong bagong bagay, especially, meron kang Ace of Pentacles here telling you na parang meron ka talagang makukuhang bagong simula. Whether new opportunity, new job, new money, na talaga magiging masaya ang pamilya mo kasi narinig ko masasagot na. That's what I'm hearing. Masasagot na yung pambili ng ganito, pambayad sa ganyan. So, there is something na you need to be really happy about this month, Sagittarius. Pero itong sisimula mo ng bago, sabi ng spirit guides mo, kailangan mo ng patience. Kailangan mo ng mahabang pasensya and pagtyaga para talagang maging solid na yan. Para hindi na mawala sa'yo o kaya para magtagal ka dyan. Okay? Kung ano man tong sisimulan mo para hindi siya masayang and mapakinabangan mo siya for a very long time. The Temperance card here is also about harmony and peace. Okay? So this month is para nasa challenge mo siya eh. So sinasabi ng spirit guides mo, kailangan mo pagtuunan ng pansin ang katahimikan, kapayapaan, and also magandang ugnayan with you and your family members, with you and your co-workers, anybody in your circle, Sagittarius. Kailangan mo daw maayos habang humahakbang ka sa panibagong yugto ng buhay mo. Okay? You're now entering a new cycle. Probably having a new job, new place, ganyan. Kaya siguro kailangan talaga na mahabang pasensya from you. Kasi ito ay talagang nasa adjustment period ka pa at this time. Okay? So napakagandang paunang mensahe sa iyo ng iyong dalawang major arcana sa buhay mo this month. The World card's all about leaving something behind and starting over. And now nakikita ko yung success para sa iyo kung kakaroon ka talaga ng matibay na pasensya at pagtitiyaga sa mga bagay na gusto mong buuin this time around. Okay? Napakagandang mensahe and also very positive for you, Sagittarius. So basahin na natin ang iyong full spread. Very detailed kada card. At the center, you have the Ace of Pentacles. Si Ace of Pentacles, sinasabi niya, uy, this month, meron kang makukuha. Makukuha na bagong pera or a new job. Kung meron ka mang pinipilahan ngayon, ito yung confirmation sa'yo na makukuha mo na yung trabaho na yan. Kung meron kang hinihintay na pera from something for the family, nakita ko na this will make you happy. May darating na pera sa'yo this month. And talaga namang ito yung magbibigay sa'yo ng kaligayahan because masisimulan na yung bagay na matagal yung gustong gawin. Or mababayaran na yung sinasabi na parang may pangbayad na o may panggastos na, meron ng pangbigay, ganyan. So, this is something monetary for you na magagamit mo for your bigger goals. Okay? So, use this money wisely. For some, kung ito man yung negosyo na gusto mong simulan with your family, para nakita ko dito, uuwi ka na lang sa Pilipinas and magkatayo ka ng negosyo mo. So, this is something for you and your family na kailangan yung palaguin, kailangan yung sama-samang gawin. Have a teamwork, family together doing this job or doing this negosyo para lumago siya, okay? Nakita ko rito, Sagittarius, in all of your energy, kailangan ng tulong ng pamilya. It is something for the family, for the home setting. Parang they need the approval or they need the support para lumago ito at para maging successful, okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Five of Swords. Yes, magulo, siguro nga marami ka ng pinagdaanan at iniisip mo hanggang saan ba kaya mo. Marami na rin dinalas ang family mo here and there, kaliwat ka ng problema o kawalan ng pera, kawalan ng panggastos, kawalan ng ipon, pangtustos sa mga ganitong pangangailangan. Pero ngayon na darating itong new blessing mo na ito, whether pera talaga to or trabaho or passion project. Sabi ng spirit guides mo, you need to really focus on this and kalimutan mo na yung mga gusot o nangyari before. Huwag ka na maglinger daw sa negativity and yakapin mo agad ito. Because some of you, I'm hearing meron pang pain, meron pang bubog na parang hanggang ngayon dala-dala mo kaya hindi ka makapag-concentrate sa mga blessing na paparating. So make sure you have to i-seal mo na, isara mo na, ikandado mo na yung mga painful na nangyari in the past and sabihin mo na lang worth it lahat ng yon. Lahat ng dinanas mo doon, lahat na nangyari doon para sabi mo, okay na yun, naintindihan ko na, I now understand kung saan ako patungo, kung ano dapat kong gawin. Ngayon, kailangan ko yakapin tong bagong blessing because this is something I deserve. No? Dahil marami kang pinagpaguran, marami ka ng dinanas, marami ka ng ginawa. So ngayon, parang sabi ni spirit guides mo, learn to move on, embrace the new thing, ibaon sa limot ang dapat ibaon sa limot, pagpasensyahan mo yung dapat pagpasensyahan, always see the harmony and peace para sa pamilya at gawin mo na ito. Ito ay for your future. Okay? So, talagang masasabi mo,
somehow next week or next month or next year, parang ay worth it lahat ng dinanas ko because this is something valuable at talagang worthy blessing na dapat mo yakapin this time, okay? In the area of what you want, you have the Three of Wands. Yes, you've been waiting for so long, Sagittarius. I don't know why meron kang hinihintay ngayon na pera or text, call, chat from someone, a confirmation na parang okay na, handa na, makakalipat ka na, makakalipad ka na, something like that. Or tapos na yung papeles, wala nang habol sa'yo. That's what I'm hearing. Kaya ngayon handa ka na yakapin yung mga bago. And sobrang saya ng family mo kasi heto na, darating na yung isang bagay na matagal yung hinintay for your pera and for your career. Nakita ko na this move or this blessing na darating sa'yo ay talagang babago sa buhay or family setting nyo. So I'm hearing, itong perang ito gagamitin mo for pagpapatayo o pagpapaaral. That's what I'm hearing. So meron mga gastusin talaga na for a very long time, hinahanapan nyo ng ways kung paano siya magagastusan. No? Ngayon parang may darating talaga, you've been waiting so long, Sagittarius, for this to arrive. So congratulations, nandyan na, paparating na siya. The Three of Wands being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, movement. You've been preparing for so long. Naplano mo na ito, naisip mo na kung paano mo aasikasuhin tong trabaho na to, tong negosyo na to, o tong kaperahan na to. Feeling ko na pag-usapan nyo rin with the whole family at talagang I don't know, may kating-kating ka na makuha to o atat-atat ka na makuha, pero ngayon you just patiently waiting for this to happen kasi ayaw mo magkamali ulit. That's what I'm hearing. Ayaw mong ma-delay na naman o magkaroon na naman ng aberya. Kaya ngayon lahat ng possible plans or lahat ng possible steps ginawa mo o ginawa ninyo to make sure na mangyari ito o to make sure na maging possible itong hinihintay mong mangyari, no? I'm hearing very maingat ka this time. Very sigurista and very full of wisdom. Naging wise ka this time, Sagittarius, especially in waiting for something to happen. And congratulations because nakita ko paparating na siya at kailangan mo talagang humakbang na para dito. Pag dumating siya, just put your best foot forward. Do your best para mapanatili mo to sa buhay mo, okay? Para mapanatili din yung success and happiness for your family. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Yes, a clear vision of what you truly want sa pagdating nito. Sabi ni Spirit Guides, yes, meron kang hinihintay. Yes, meron kang gustong buuin. Pero isama mo to sa plano mo. Ano yung for the next 5 years? For the next year? Ano yung kakahinatnan nung mga gagawin mo this time? Dapat to may timeline ka para to make sure na may patutunguhan talaga at may magaganap. Kasi kung plano mo lang to this time and then kapag merong aberya somewhere na darating o kaya mag-level up halimbawa tong blessing na to, anong plano mo? So make sure this time, Sagittarius, you have a clear plan of the future. Sabi rin ng yung Spirit Guides, learn to be more outspoken. Kung kailangan mo magsalita at sabihin to, kung hindi ka masaya sa ginagawa sa kaperahan mo o hindi ka masaya sa nangyayari sa career mo, you have to speak up in order for you to get what you want. Kasi parang nakita ko someone na parang matagal na dapat na promote o matagal na dapat umangat ang career pero nahihiyang mag-ask o nahihiyang magtanong about certain promotion o leveling up sa trabaho. Some of you, nakikita ko na parang you're asking for a fair share sa isang hatian sa pera with the family o hatian sa ari-arian, something like that, o sa responsibilidad sa pamilya when it comes to your bills and mga bayarin. And for a very long time, parang tinatanggap mo lang na parang okay, ako magbabayad na ganito, ako ang gagastos dyan, ako ang mag-aasikaso nito. Pero parang for a very long time, naranasan mo na din yung parang bakit ganito, bakit parang unfair. Ngayon, I'm seeing you, sabi ng Spirit Guides mo, you need to speak up. You need to tell them how you feel. Family mo naman yan. They will understand you. And nakita ko dito na parang you need to have a heart-to-heart talk kung saan masasabi mo na yung mga matagal mo nang gustong sabihin. It's all about your truth and very open ka naman sa mga sasabihin nila o sa magiging reception nila. Pero parang ngayon sabi ng Spirit Guides, if you want to get something, you have to say it. You have to ask for it. You have to chase it. Okay? Hindi pwedeng gihintay ka lang na darating yung mga bagay na gusto mo pero hindi ka naman nagsasalita o hindi ka naman nagbibigay ng mga kaukulang mga pamamaraan para makuha yan. You are now entering a new phase in your life, Sagittarius. Kaya naman, dapat malinaw sa isip mo yung gusto mo. Kaya mong habulin. You have the voice to speak up for it. And also, putuli mo na yung ugnayan mo daw sa mga bagay na nagpapapigil sa'yo. Halimbawa, wrong set of friends, wrong set of working colleagues, o kaya yung mga
pag-iisip mo na mali about your dreams. Ngayon parang kailangan mo na i-rewire ang isip mo tungkol sa mga yan. Laging think positive and be open to the future. Huwag ka laging isang tanong, isang sagot o isang bagay lang ang option mo. Kailangan bukas palad ka at bukas isip mo sa mga bagay na posibilidad na pwede mo pampasukin, pwede mo hakbangan kasi I'm hearing magbubukas sa iyo ang mga pinto. Okay? There are a lot of bigger opportunity para sa iyo sa future. Kaya kailangan malawak ang pag-iisip mo, malawak ang imahinasyon mo, open ka for anything kasi that will open up lahat ng mga bagay na may prosperity sa buhay mo. So, kailangan bukas palad ka. Hindi ka pwedeng nakasara lang ang isip mo sa isang bagay at yun lang ang gusto mo. Kasi probably baka may mangyari dyan, may magbago. So, anong gagawin mo? So, make sure that you're open with a lot of other industries or other options in your life. Okay? Para sa future pa naman yun. Kaya, sabi naman ni Spirit Guides, ngayon, maging bukas palad ka lang para kung ano man mangyari, at least ikaw, alam mo yung mga potentially pwede mong pasukin, pwede mong gawin, pwede mong puntahan. Okay? The Queen of Swords being clarified by the Two of Swords, yes. Ngayon talaga maging bukas palad ka, bukas isip, bukas mata. Tingnan mo si Two of Swords, nakasarado ang kanyang mata because sobrang takot siya mag-decide. Yung mga mata niya nakapiring, but in totality, hindi talaga siya nakapiring dito. Kaya lang, mukha lang siyang bulag sa katotohanan because ayaw niyang harapin. So sabi ni Spirit Guides, be open to the future, be open to the truth, decide if you must, kung may mga bagay na kailangan pagdesisyonan, kung may mga bagay na kailangan harapin, huwag mo masyadong i-guard ang sarili mo, huwag mo masyadong protektahan ang sarili mo, to the point na hindi ka na nagde-decide, to the point na hindi ka na umaandar, to the point na hindi ka na humahakbang o sumusubok man lang. Because without growth, wala kang pag-andar, wala kang paglago. At kapag hindi ka lumalago, stuck ka na dyan. Kapag stuck ka na dyan, yun pa rin at same old problems and same old energy ang nakukuha mo. So make sure, Sagittarius, you have to be open to the future, be open to the possibilities. Don't guard yourself too much at handa kang maging bukas sa maraming bagay, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the World card here. Yes, like I said kanina, success is yours. Basta iwanan mo yung mga dapat iwanan. Isara mo na yung cycle ng mga bagay na dapat isara para makapagsimula ka. New energy, new frequency, new money energy para sa'yo, no? So parang sabi ni Spirit Guides, huwag kang magdalawang isip na talikuran yung mga bagay na alam mo na hindi para sa'yo, na magpapakawala doon sa kaligayahan for you and your family. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, yung mga bago mong sisimulan, dapat nakadepende yan. Hindi lang sa iyo, hindi lang sa pangarap mo, kundi sa family mo din kasi domino effect ito Sagittarius. Yung mga sisimulan mo, mga gagawin mo, mag-domino effect ito sa mga mahal mo sa buhay, sa circle mo. Kaya this time around, sabi ni Sagittarius, sabi sa iyo Sagittarius, ng iyong Spirit Guides, anything that you're trying to create this time, kailangan kasama sila. At iniisip mo rin yung kinabukasan at saka kung maapektuhan ba sila sa move mo na ito. Ito ang naka-apekto dito. Kaya gusto mo nang isara yung past because nakita mo itong bagong opportunity, bagong money, o bagong trabaho, bagong pagkakakitaan. Kaya handang-handa ka na talaga umalis sa nakaraan at tahakin to. At sobrang saya naman ng family mo for you, nakita ko yan. So kaya in every step talaga nakita ko na parang kambal parang may magnetic energy, you and your family, na parang lahat ng kilos mo, lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo, nakabase sa magiging kaligayahan nila. So, there is something beautiful din naman kasi you're not just working for yourself, you're working for the people that you love. At alam mo na you're of service of them, no? Parang kaligayahan nila, kaligayahan mo din. So, ngayon I'm seeing you enjoying things and conquering the world. So, parang sabi ng Spirit Guides mo, kaya mo yan. Huwag kang matakot tahakin yung bagong landas, bagong trabaho, bagong industriya, bagong career because nakita ko dito success is near for you. Okay? The World cards being clarified by the Seven of Pentacles. Yes, nakita ko dito na magbubunga itong bagong simulang gagawin mo. Itong pag-risk mo ng pagsara ng dating opportunity o dating ginagalawan mo. Ngayon, handa ka nang pumasok sa mga bagong bagay, sa mga bagong opportunity, sa mga bagong pagkakataon kahit na unfamiliar ito sa'yo. Ngayon, handang-handa ka na because nakita mo yung potential Nakita mo na, dito kikita ako. Dito okay ako. Dito makakaipon ako. So ngayon, nakikita mo yung potential na aanihin mo. At malaking bagay yun yung naramdaman mo at nakikita mo, na-visualize mo na this job will give me the financial stability or financial gains na kinakailangan ko for my family. At parang sabi ng Spirit Guides mo, hindi ka naman magsasayang ng oras dito. Nakita ko na you're gonna be very, very devoted sa trabaho na ito at saka talagang ilalaan mo yung expertise mo, yung kakayanan mo para lang magkaroon ka ng cultivating effort and cultivating na parang resulta sa mga bagay na to. So congratulations, Sagittarius. In the area of your near future, eto ka, good news. Paparating sa'yo with the Knight of Wands. Talaga may good news sa'yo na magiging masigasig ka. I'm seeing you enjoying the career, enjoying
enjoying the money kung saan mo man to nilagak, pwedeng sa bagong trabaho or bagong negosyo na gusto mong ipundar noon-noon pa, at ngayon sobrang saya ng pamilya mo kasi lahat is running smoothly, no? Parang lahat na aspeto ay okay, masaya, running smoothly, kaya naman ikaw sugod ka ng sugod. Ang lakas ng loob mo. The passion within you is so big na parang naglalagablab na apoy na parang gustong-gusto mo siyang gawin araw-araw kahit nakakapagod, kahit kulang ka na sa tulog o kaya kaliwat kanan ng ginagawa mo, like ka nakatayo halimbawa o kaya napapawisan ka na, pero okay lang sa'yo because you know that this makes you feel so happy. At talagang lakas-lakas ng energy mo dahil nag-enjoy ka, okay? Hindi lang ikaw kundi buong pamilya mo. Kaya kung ano man tong good news na to, whether a new job or talagang bagong pagkakakitaan here with the Ace of Pentacles na talagang yayakapin mo, at ito yung magbibigay sa'yo ng tuloy-tuloy na swerte, okay? Napakaganda. I'm seeing you enjoying life even more. The Knight of Wands being clarified by the Four of Wands. Yes, celebration with the family. I'm seeing you entering a milestone in your life. Pwede nakabili ka na ng bahay o nakalipat na kayo, nakapag-solo na kayo ng family mo. I'm hearing kasi parang for a very long time. For some of you parang matagal kayo nakikitira lang sa family member o sa lolo at lola o sa tito at tita. Parang ngayon, handa na kayong bumukod on your own, kaya sobrang saya mo. In the near future ito na parang sobrang passionate mo sa pagbuo ng kapirahan. Kaya ngayon, makakalipat na kayo, makahanap na kayo ng sarili nyong bahay. For some of you, someone is graduating or migrating, parang may lilipat At ito yung family setting Talagang naabot mo yung finish line ng mga bagay na gusto mong maabot sa buhay mo na akala mo lang before imposible. Pero ito, abot kami siya, and you are celebrating with your family and friends. This is a milestone na hindi mo akalaing maabot mo, especially with the prominence of grapes here. Talagang napakatagal mo tong ginawa, napakatagal mo tong pinag-ipunan sa hearing, o napakatagal mo tong pinlano. At ito, talaga naman, sobrang sigasig mo, sobrang patient mo din, at sobrang dedication mo, at nakuha mo siya. Congratulations, Sagittarius. In the area of your challenge for the month, meron kang Temperance card here. Yes, ngayong buwan na ito, July, sabi ng Spirit Guides mo, pagdating sa iyong career at kapirahan, kailangan mo ng pasensya. Kailangan mo rin maging open daw to creation kasi parang kailangan mo daw mag-participate That's what I'm hearing. Kailangan mo daw mag-participate sa isang bagay. Hindi pwedeng hihintayin mo lang matapos o hihintayin mo lang na yung part nila at saka part mo, pero kailangan daw makipag-cooperate ka. This is a card of alchemy. Creation, molding, doing everything with your hands or with your mind. Lahat ng effort gagawin mo para makatulong, para mabuo na ito. I'm seeing someone creating something. Nasa proseso ka this time at kaya kailangan Sagittarius ng pasensya mo. I don't know why, baby, you're creating or in the process of your visa, your process of your passport or documents na kinakailangan. For some of you, meron kayong pinipilahan na parang legal document na kailangan mo this time para matapos na ito o para mayari na ito, ganyan. For some of you, yes, meron mga mahabang pasensyang kinakailangan kasi hindi to agad makukuha ng ganon. Okay, hindi to mabilisan, hindi to a quick fix. This is something that you need to go on to the process. Wag mo daw i-shortcut because shortcut will just lead to complications. Parang sabi ng Spirit Guides mo, daanan mo yung tamang proseso. Don't be stubborn, magpatigas ang ulo, and just do the right thing. Okay? Temperance card is being clarified by the Seven of Cups. Yes, ngayon, marami ka nang iniisip na iba't ibang bagay na paano to, paano yan. Kasi parang ramdam ko may pagod May pagod ka na sa isang ginagawa. Sabi, iwan ko nga muna to, ito muna iba. So parang ang daya mo ibang ginagawa. Pero kapag ikaw ay napapagod o naiinis o naiirita, binibitawan mo, lumilipat ka agad sa iba. Sabi ng Spirit Guides mo, napakadami mong pwedeng gawin, napakadami mong gustong gawin, at napakadami mong pwedeng pasukan na possibility for you. Pero sabi ng Spirit Guides mo, focus ka lang daw muna sa isa, Sagittarius. Huwag kang doing everything all at once. You can't do that precisely and beautifully. Kasi for sure, kung pagkasabay-sabay mo itong mga bagay na gusto mong gawin, meron ka dyan may iwanan, meron ka dyan mapapabayaan. So make sure, sabi ng Spirit Guides mo, focus ka muna sa isa. Kapag natapos mo na yung isa, saka ka mag-focus sa pangalawa, sa pangatlo, okay? One thing at a time, para hindi ka rin ma-confuse, hindi ka rin ma-burn out, hindi ka malito, hindi ka mag-give up, at lalong hindi ka mawala ng pasensya, especially here with the Temperance card. Sabi ng Spirit Guides mo, focus first on one thing, okay? Huwag padalos-dalos, huwag mong bibitawan ng isang bagay kapag nairita ka na o napagod ka na, bibitawan mo, pupunta ka agad sa kabila. Pag napagod ka sa kabila, bibitawan mo ulit, lilipat ka na naman. Ang ending, wala ka natatapos, okay? So make sure work first on one thing bago ka lumipat sa iba, okay? You need to have a lot of patience here. Okay? In the area of your fortune, you have the Nine of Pentacles here. Si Nine of Pentacles, sinasabi niya na this time, you will enjoy your money.
This time, you will enjoy your blessing because Nine of Pentacles is heaven on earth. Ibig sabihin, lahat ng pinangarap mo sa buhay mo, lahat ng bagay na meron ka, ng mga naipundar mo, sabi ni Spirit Guides, magbabago ka ng pananaw tungkol dyan. Parang unti-unti, nagiging grateful ka na, nagiging appreciative ka na sa meron ka na parang, ay Lord, thank you po, nakabili akong bagong cellphone. Ay Lord, thank you po, nakabili ako bagong sofa. Ay Lord, thank you po, nakabili ako bagong kawali. Ganyan. So parang, sabi ni Spirit Guides, whatever you're trying to buy, gamit ang perang pinaghirapan mo o pinagsumikapan mo, lahat na napupundar mo, dapat daw ina-appreciate mo yan. Because that is the proof na binibigay sa iyo ni God ang mga kahilingan mo o ng universe ang mga dasal mo. So make sure this time around, Sagittarius, sabi ng Spirit Guides mo, cultivate the energy of gratitude. Being thankful for what you have, sharing what you have, and also parang ito yung time of reflection for you. Parang nare-reflect mo, parang oo nga no, ang dami mga bagay na dati hiniling ko lang, ngayon meron na ako. Kahit na marami ka pang pangarap o kahit na struggling ka pa rin ngayon, meron sa paligid mo, lumingon ka ngayon, Sagittarius, lumingon ka ngayon sa paligid mo, alin dyan na napundar mo base sa iyong pinaghirapan, base sa iyong pagkakayod at pagpapawis sa isang bagay. So ngayon, dyan mo daw marirealize na, oo nga no, marami na ako naipundar na ngayon hindi ko lang napapansin because very busy ako abutin yung mga malalaki kong goals, malalaki kong dreams. Ngayon, kapag na-appreciate mo daw yung mga bagay na meron ka at yung mga bagay na gusto mo pang makuha, mas magiging masaya ang buhay mo. Mas magiging thankful ka, mas magiging magaan ang feeling. So this time around, gratefulness is something that will make you feel good. Sagittarius, sabi rin ng Spirit Guides mo, for others dyan, para magkakaroon ka na talaga ng sarili mong pera. Okay? I don't know why. Either ikaw before, parang sanay ka lagi na kay mister o sa asawa mo humihingi ng pambili o pang budget. O kaya, kung ikaw man po ay Sagittarius, all this dyan na parang umaasa ka ngayon sa mga anak mo na bigyan ka ng kaperahan. I'm seeing someone magkakaroon ng sarili niyang pera. I don't know why. Probably meron kang sarili mong sideline o kaya mag-online ka na pagbebenta or magiging YouTuber ka o kaya content creator. Parang panahon na daw para magkaroon ka ng sarili mong pera. Yung pera mong iyo para maging financially independent ka na hindi ka na nakaasa sa ibang tao at hindi ka na naghihintay ng ibibigay nila o ipapautang nila. Ngayon parang you're earning something for yourself. Makakaipon ka for you para may madukot ka anytime you need one. Okay? Napakaganda. Very, very independent and also empowering for you. The Nine of Pentacles being clarified by the Eight of Cups. Yes, ready ka na to leave the past behind. Yung mga dating sistema mo, ngayon talaga para nagiging independent ka na. Tatayo ka na daw sa sarili mong paa. Ipupundar mo yung mga bagay na gusto mo. Kikita ka ng sarili mong pera at iiwanan mo na yung mga bagay na nagpahirap sa'yo in the past because you know na hindi na talaga working yun. Parang sabi mo, time na to para bumangon ako. Kung dati sanay ka na housewife ka, ngayon parang sabi mo, time na para magtrabaho naman ako at iwanan ko na yung sistema na hindi na nag-work o hindi na gumagana para sa pamilya ko. Ngayon parang you just want your family to be happy, kaya naman ilalaban mo yung trabaho o negosyo o passion project mo na gusto mo nang gawin before. Okay? Napakaganda for you, Sagittarius. In the area of your divine advice, you have the King of Swords here. Like I've said, sabi ng Spirit Guides mo, dapat matalino ka this time, Sagittarius. Dalawang beses lumabas, narito yung mag-asawa, si King of Swords and Queen of Swords. Parang sinasabi sa akin ng Spirit Guides mo that partnership within the family is needed para magtagumpay. Parang kailangan nyo magpalitan ng kuro-kuro, ng suggestions, ng advices or ng goals para malaman mo sa family members mo o sa kasamahan mo kung tugma ba kayo ng gusto. Okay? Parang sabi ng Spirit Guides mo, the people around you that you truly care about, parang in order for you to succeed para sa mga bagay na gusto mo, kailangan daw tugma yung mga gusto nyo o tugma yung mga pangarap or vision of the future para maging okay ang lahat. Kasi kung magkaiba daw, parang conflicting masyado and parang may hirapan kang to pa rin niya kasi parang panghinaan ka na loob. Halimbawa, si family member gusto niya pumunta sa Japan, ikaw naman gusto mo sa Pilipinas lang. So parang very conflicting yung inyong mga gusto for the family. So kailangan nyo daw mag-usap with the King of Swords and Queen of Swords here. Kailangan nyo ng tapatan, kailangan nyo ng honest conversation about your plans to make sure na isa kayo, buo kayo. Kung gusto niya mag-Japan at ikaw naiintindihan mo naman, they go para sa family naman ito. So parang ang sinasabi lang dito, kung magkaiba man kayo ng plano, at least nagkakaugnayan kayo at nagkakaunawaan kayo na okay, ito pala gusto natin dalawa o sige gawin natin
And then, as a team tayo susubok ng mga bagay na to for the family, okay? Continue cultivating that parang one team tayo, isang pamilya tayo, pare-pareho tayo magdesisyon para sa isang bagay, pag-uusapan natin, walang mabubulaga sa plano ng isa, walang mabubulaga na iba pala gagawin ng isa. Kailangan lahat kayo ay full support to each other, okay? The King of Swords being clarified by the Seven of Wands. Yes, ngayon ang pagkakataon talagang, sabi stand up daw for the things that you want. Ngayon parang sabi ng spirit guides mo, be smart. And also with standing up, kailangan mo daw tawag dito parang panindigan yung mga plano for the family, plano for yourself. Kaya kung kinakailangan daw kausapin mo yung family member na kakaiba ang kanyang desisyon o kanyang hinuha sa mga bagay na gagawin nyo for the family, parang sabi ni Spirit Guides, you have to defend yourself. You have to prove to them na parang, sorry, ito ang plano ko, itong gagawin ko, ito ang visualize ko for the family, ito ang visualize ko for my pera, for my career, ito ang gusto kong gawin, anong palagay mo? Pag sinabi niyang alangalan siya, parang sabi ni Spirit Guides, you need to defend it. You need to stand up for yourself. Have a conviction sa mga plano mo. Have a conviction. Panindigan mo ang mga plano mo. And let them parang understand, ipaunawa mo yung mga bagay na gusto mo. Kasi alam kong ito yung pakiramdam mong gusto mong gawin eh. You don't want to settle or you don't want to compromise. That's what I'm hearing. Kasi sabi ng spirits mo, defend what's yours, defend your future, and defend your dream. Kung ito talaga gusto mo, ipaunawa mo sa kanila para maintindihan nila na ito talaga yung balak mong gawin. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later. But first, maghanap muna tayo sa Sagittarius ng additional pera and career oracle card for you para sa buwan na ito. You have opportunity, new job. Like I said here, talaga. Pero ka new job, new opportunities, change of workplace or business trip, change is coming just in time. Yes, ito yun, sa kaperahan mo. Kaya ka talaga meron kang Ace of Pentacles here, talaga may papasok na bagong opportunity sa'yo. Congratulations, Sagittarius. Another message, moving up, career is on the rise. New offers and opportunities, salary increase, go to the next level. Yes, napakagandang kaperahan for you. Another message, you have bright ideas, have an innovative new inspiration, test new ideas, and break out fast. Take action on your ideas. Yes, kung meron ka mga plano na balak gawin pagdating sa iyong kaperahan, negosyo, magkaroon ka doon ng confidence sa mga idea mo. You are now moving up and there's an opportunity coming sa buhay mo. Congratulations. Talaga magiging masaya ang family mo this time. So Sagittarius, basahan pa kita ng additional life lesson card para magbigay sa iyo ng pagko-focusan for the month para matawid mo ang iyong pera and career para sa buwan na ito. First, you have judgment. Yes, ngayon parang wag mo husgahan ang sarili mo, especially in your progress. Wag mo rin husgahan ang ibang tao sa ginagawa nila. Just focus on your growth, okay? Focus on your growth and don't compare. Kasi lalo ka mapapagod, lalo ka maiinis kapag kinukumpara mo ang sarili mong growth sa growth nila. Kailangan focus ka lang sa'yo. And don't judge, okay? Another message, adversity, yes. Ito mga pagkakadapa mo, failures, mga lubak sa daan, mga obstacles, yan ang magbibigay sa iyo ng tapang, talino at talas ng isip para kayanin yung mga susunod pang mga journey mo sa buhay. So, don't treat the adversity as a roadblock o kahinaan. Ito yung makakatulong sa iyo para mas gumaling ka pa, okay? Another message, you have friendship, yes, cultivate your friendship this month. Mga taong tutulong sa iyo na ma-achieve yung mga gusto mo, o kaya support group pag nanghihinang-hina ka na o kailangan mo ng break, kailangan mo ng pahinga. Sila yung mga taong na magbibigay sa iyo ng lakas and also relaxation and kapanatagan sa puso. So, now, alam ko very busy ka pero kailangan mo daw i-cultivate ang iyong mga friendship sa iyong trabaho o sa community mo o sa circle mo, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin sa Sagittarius, but first, ihanda mo na ang isang tanong, isang sagot para sa ating portion later. Sa isip lang ha, huwag mo isusulat sa baba, sa isip mo lang, okay? Sagittarius, ang possible outcome mo pagdating sa iyong pera and career this July is, wow, 9 of Cups. 9 is here is release the control, release the effort, or release the forcing of things. Let it flow, let it go, kasi talaga nakita ko dito na darating sa iyo ang karapat-dapat for you at sobrang saya ng family mo. So 9 is all about releasing mo yung mga negativity, the control, the overthinking, the stress, the worry. Kasi ang ganda ng 9 of Cups mo, outcome mo, 9 of Cups sa wish fulfillment card. Alam mo na, Sagittarius, kapag lumabas ito sa any of our reading in our practice, kapag lumabas si 9 of Cups is a confirmation for you na mag-wish ka na. So, pumikit ka ngayon, i-pause mo ang video, i-wish mo na yung wish mo, be precise, be concise, habaan mo kung kinakailangan, because your spirit guides, your angel guides,
are around you listening to the frequency of your wishes para mas mapabilis na masagot yan. Okay? So, Nine of Cups here is telling you na parang a wish will be granted for your family. Kaya talaga sobrang saya mo, sobrang saya ng pamilya mo. I'm seeing someone migrating, getting that job abroad, kaya sobrang saya ng pamilya kasi may solid ka ng trabaho. O kaya uuwi ka na sa Pilipinas because ngayon ready ka na tumayo sa sarili mong paa with your own negosyo, kaya sobrang saya ng pamilya mo. But this is something very, very fulfilling para sa'yo. Makakamit mo yung bagay na gusto mo at sobrang saya mo. Very fulfilled, very satisfied, very content sa kapirahan mo in your career this time around. Talagang uupo ka dito enjoying what you have. Congratulations. The Nine of Cups rather, is being clarified by the Six of Pentacles. Yes, ngayon kung ano yung mga binigay mo before, babalik na. The Six of Pentacles card of receiving. This time around, ikaw naman ang sasaya, ikaw naman ang magre-relax, ikaw naman ang magiging happy, fulfilled, contento sa mga bagay na meron ka. Ngayon parang na-achieve mo talaga, nakuha mo yung mga bagay na gusto mo at ito'y bunga ng mga bagay na ibinigay mo before. This is like harvesting good karma, harvesting the result of your hard work before. Parang sabi ni Spirit, it's time na ikaw naman ang kumubra, ikaw naman ang makatanggap, ikaw naman ang kumamit ng mga bagay na mga dating pinakait sa'yo o dating parang akala mo imposible. Ngayon, very, very fulfilling, very, very happy. May magbabayad ng utang, meron ka na maaabot na bagay na parang pinagkait sa'yo before, ito nandyan na, o kaya yung mga opportunity na dati iniisip mo lang ngayon darating na sa'yo because someone gave it to you, because sabi nila deserve mo daw tong pagkakataon nito, at very, very happy mo sa bagay na yan. So congratulations, Sagittarius, that is your outcome for July Pera and Career. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate, comment down below. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Sagittarius, close your eyes and meditate on that one question. Meditate, concentrate, and isipin mo lang itong question mo and leave everything else, okay? Spirit guides, ibigay natin kay Sagittarius sa sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel whisper confirming kung ano man tong ibibigay sa iyo ng kasagutan. Ang iyong angel guide na sa paligid mo ng Sagittarius, giving you the assurance na ito talaga ang sagot niya sa tanong mo. Okay, you have 1 and you have 2. Okay. Sagittarius, open up your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is King of Pentacles in reversed. You have the Four of Pentacles upright. You have if you believe. And you have yes. Oh my God. Sabi ng Spirit Guides mo, yes. Kung ano yung question mo, kung yes or no yan, the answer is yes. Sabi sa'yo ng angel mo. And if you believe, makukuha mo yan. This is all about manifesting, believing in the promise of what you're trying to create. Pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili na makukuha mo yan. With the angel guides mo, sabi ng angel guides mo, you have the King of Pentacles in reverse and Four of Pentacles upright. Parang ngayon yakapin mo yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng stability, magbibigay sa iyo ng kapanatagan, magbibigay sa iyo ng parang kaayusan sa buhay mo. Bitawan mo doon yung mga bagay na hindi mahalaga, mga bagay na panggulo, mga bagay na malalaman mo palang hindi para sa iyo, and yakapin mo yung mga bagay na alam mong you deserve. With the King of Pentacles here sa reverse, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo daw maging sigurista. Kailangan mo to make sure na itong yayakapin mo talaga ay para sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, kailangan mo munang isipin kung ano yung dapat bitawan, ano yung dapat pahalagahan, at ano yung hindi. This time around, be sigurista, be strategic, huwag kang kikilos ng isang bagay na hindi pinag-iisipan o hindi pinaplano. Make sure na kahit papaano ay alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung kabuuan ng question mo para hindi ka malugi o hindi ka magsisi sa dulo o kaya hindi masayang yung effort mo. Now, kailangan mo talagang isipin mabuti, yakapin at pahalagahan yung mga bagay na mahalaga at bitawan na yung mga bagay na malalaman mo this time na ay hindi pala para sa akin yun. Ay, nagasayang pala ako ng oras doon, nagasayang ko ng effort dyan. So, that is something that you need to work out this time bahil sa iyong spirit guides. Sa angel guides mo naman, sabi niya, kung talagang naniniwala ka dyan at yan ang gusto mo, makukuha mo yan. And the answer is yes. Okay, Sagittarius, that is the answer to your isang tanong, isang sagot portion. Hopefully po, inasagot ko yan. And also with your July Pera and Career, sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.